Hello mga kapatid, kamusta po kayong lahat? So, glory to God. Tayo po ay magbabasa ng verse mula po sa chapter ng Marcos, chapter 10, verse 17 hanggang 31. So, dito po ay ang lalaking mayaman. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Nang siya'y papaalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" So, yung pong lalaking mayaman ay tinatanong po ang ating Panginoon kung paano daw po siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sumagot po si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi nang walang katotohanan, at huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." Sumagot po ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." So yung lalaking mayaman at nakasulat po sa ating 10 Commandments ay nagawa na raw po nung lalaking mayaman. So, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." So, yun po yung sinabi ni Jesus. Kung ikaw po ay isang mayaman at ikaw naman po ay mabuting tao na inaakala mo na ikaw po ay walang pagkakasala, alam mo na nagawa mo na ang lahat, ngunit may pagkukulang ka pa rin na sinasabi po ng Panginoon natin, yung iyong kayamanan ay ipagbili mo daw upang ipamigay sa mahihirap. So, ang ginawa po ng lalaki, pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin, yun po ang sabi ni Jesus. Nang narinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at nalungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. So, napakayaman po ng lalaki, ngunit ayaw niya pong ibenta ang kanyang mga ari-arian upang ipamigay sa mahihirap. At kaya po, sinabi po ni Jesus, tiningnan ni Jesus ang nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian sa langit." Nagtaka ang mga alagad na sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." So, sinasabi po dito na mabuti para po ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa daw po ang mayaman na makapasok po sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat ng kami ay sumunod sa inyo." So sinasabi po dito ni Pedro na iniwan po niya lahat para sumunod sa ating Panginoon. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino man nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng inyong mga bahay, mga kapatid, mga ina at mga anak, at ang lupain ngunit kalakip ng pag-uusig. At sa panahong darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming mauuna at maraming mahuhuli.
So sinabi po dito ng ating Panginoon, kung iiwan daw po yung ating mga pamilya, ating tahanan, mga kapatid, mga anak para po sumunod sa Kanya, at sa magandang balita ay tatanggap daw po ng 100 ulit ang inyong 100 ulit ang mga iyon, ang mga bahay, mga kapatid, ang mga anak at mga lupain. So sinasabi po dito, ngunit may kalakip na pag-uusig at panahong darating na magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. So magtatamo daw po ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang maraming nauuna na mahuhuli at ang maraming nahuhuli ang mauuna. So sinasabi po ng Panginoon natin na kahit po daw tayo ay nauuna, halimbawa po marami pong mga nagtuturo po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Kung ito po ay mali sa pamamaraan ng kanyang ginagawa, ay ito daw po ay pwedeng mahuli at ang mga nahuli ay pwede daw pong maunang. At yun nga po yung sinasabi ng ating Panginoon na para po tayo makapasok sa kaharian sa langit, ay iiwan daw po natin ang lahat para po sa Kanya at sa Kanyang magandang balita. So ano po yung natutunan natin dito mga kapatid, na sinasabi po dito ng ating Panginoon na ibigay po natin ang lahat sa Kanya at sa mga mahirap, kunyari po mayaman po tayo, sobra-sobra na po yung kayamanan natin, so i-share po natin yung ating kayamanan sa mga taong nangangailangan, or ibigay po natin sa pagliligtas ng kaluluwa upang tayo po ay makapasok sa kaharian sa langit, dahil po ang lahat ng ito ay galing po sa ating Panginoon. Kung wala po ang mga bagay na ito, kung wala po, hindi po binigay ng Panginoon sa atin, ay wala din po ito. Kaya bakit hindi po natin ibalik ang mga bagay na ito sa mga nangangailangan sa pagliligtas ng kaluluwa? Kung baga sinasabi, share your blessing, di ba po? So, kung isipin po natin na mas maigi pa daw po na makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kesa daw po ang mayaman na makapasok sa kaharian sa langit. Parang ang lupit po, di ba? Parang nasa iyo na ang lahat, matalino, tanyag, makapangyarihan, makayamanan po ikaw, lahat nasa iyo na, pero kung ikaw ay walang puso para sa mahihirap, kung hindi ka walang puso puno ng pagmamahal upang maglingkod sa ating Panginoon, ay walang kabuluhan po ang lahat ng ating mga kayamanan at kung anong meron ka sa buhay mo. Dahil pag kinuha po ito ng Panginoon, lahat po ito ay mawawala. Kaya kung kayo po ay mayaman ngayon mga kapatid, tanyag po kayo, marami po kayong kabuhayan, kayo po sikat na tao, wag po tayong makalimot sa ating Panginoon, maging mabuti po tayong tao, punuin po natin ng pagmamahal ang ating puso upang makagawa po tayo ng mabuti. Dahil kung punong-puno po ng pagmamahal ang ating puso, hindi po tayo mag-aalinlangan sa ating mga ginagawa na gumawa ng mabuti at tumulong sa mga nangangailangan. I-share po natin yung blessing natin, or i-share po natin sa mga church, sa mga thanksgiving, sa mga tithes and offering po, ay ibigay po natin upang makapagligtas ng maraming kaluluwa. At ikaw po ay gagantipalaan ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan at meron ka pong bahagi sa kaharian sa langit. So yun lang po mga kapatid, and I hope po na palagi po tayo magbasa ng Bible upang makaroon po tayo ng kaalaman sa pamumuhay ng ating Panginoon, at ipamuhay din po natin ngayon sa kasalukuyan mga kapatid. So, pasensya na po kayo. Ganito po talaga ako nauutal lagi. And, glorious, victorious, overflowing blessing po sa ating lahat mga kapatid.